kubo. Samantala muna tayong magre-relax dito. Ayan. Kita tayong kubo tol. At nandito na nga tayong nandito na po tayo sa kakit na po tayo ng bundok. Pagbabalik bundok natin. At may mga tagpuan tayong kubo. Ay. Ayan. Samantalang hindi muna tayo pa mag-relax. Ang oras po natin is alas 5 ng hapon. Ayan. Dinas muna tayo ng gawa muna tayo ng papausok tol. Ayan, mag-isa lang po kung umakyat niyan tol, mga tol, dahil si Justin ay may mahalaga pong pinuntahan. At mas minabuti kung umakyat mag-isa para mapadali yung misyon na ito, para hindi na lumala gaya ng inasahan natin. Dapat aksyonan to dapat aksyonan to na agad natin to. Hindi na natin patatagalin dahil marami na pong nangangailangan ng tulong natin. Kaya sana ay mawagtagumpayan natin yung mission natin na si Santo. Dahil isa yun sa mga kaibigan natin. Maraming nagsasabi na huwag na daw natin tulungan dahil nag-traidor si Santo. So naiintindihan ko po yung side ni Santo, bakit niya nagawa yung nabihag tayo o bakit niya po nasaktan noon, dahil inutusan lang siya. At kasing ako ay alang-alang sa aking kaligtasan, ay gagawin ko rin po yun kahit na sino. Pero pagsisisihan ko po yung nangyari, na nasaktan ko yung kaibigan ko dahil nagawa ni nung nabihag ako, nagawa lang ni Santo na saktan ako tol, dahil para na rin sa kanyang kaligtasan. Yung nagawa niya pa tayong depensahan, pero wala siyang, hindi niya kakayanin dahil marami nga.
Samantalang nag-ano muna tayo tol. Relax muna tayo. Dahil 3 hours mahigit yung nilakad ko. Binaybay ko yung location kung saan na ano si Santo. Kung saan yung nangyari yung nabihag ko. At yung gulayan niya nadaanan natin tol, sobrang sukal, ano na po, marami ng damong tumubo. Yung ibig sabihin hindi siya nakawala doon sa mga kalaban. Pagpasensyahan niyo na po yung boses ko tol. Dahil medyo paos tayo dahil sa ubo at sipon. Napakatigas ng ano natin, ng ubo. May mga dala naman tayong gamot. Anong kailangan nating dalhin, dinala ko na po sa bag ko. Kanina habang papaakyat pa ako, naglalakbay ako tol. May mga nadaanan agad tayo. Sa papasok pa lang ng bundok. May nasagupa na agad tayo. Hindi na lang natin, hindi ko na lang po ginalaw dahil marami-rami din sila. 6 ka tao yung sunod-sunod nagpapatrolya ata yun. Hindi ko na lang ginalaw yung isa sa kanila, baka mabulabog pa. So si Justin bukas o sa makalawa susunod din yung sabi niya sa akin. Bigyan ko na lang daw siya ng location kung saan kami magkita-kita, at susunod din daw siya agad dahil may pinuntahan pa po siyang importanteng lakad, mahalagang lakad. Ako lang mas minabuti ko po ngayon umakyat. Bago po pala umakyat ako tol, ay sila lola ilagay ko po muna sa safe house. Dahil nung mga nakarang araw may napapansin akong umaaligid-aligid sa bahay. Mas minabuti kong pinalipat muna sila lola. Kaya nilagay ko sila sa safe house. Doon sa secret namin. Secret room. So, ang oras natin ngayon ay alas 6 na ng gabi. Tayo lang tayo mag-isa. Hindi rin po tayo magtatagal. Dahil familiar po itong kubo na ano natin. Madaanan. May mga bulaklak pa. May mga ano pa dyan oh. Sinisigurado kung may pumupunta-punta dito dahil may mga gamit. Kaya ililisan din po ako bago kumagat yung gabi. Hindi din po ako magtatagal dito. Pansamantalang nag-ano muna ako, huminto at nag-relax. Kita natin to yung view natin dito. Nasa taas tayo ng bundok. Napakalakas ng signal dito. Ano? Kita yung ano? Yung mga ibon. Layo na yan. Kita pa sa ano natin. Ayun, kita pa yung pinakamaliit na ibon. Layo na yan. So, naka-wide tayo, naka-sobrang wide ng ano natin. Kitang-kita kung parang naka-telescope tayo na times 8. Kahit napakalayo ng kalaban, i-advantage natin, makikita natin. Kahit nasa kabilang bundok man sila. So, mapapansin natin ito, napakatahimik ng paligid. Peaceful yung paligid. At ngayon ang gagawin ko pag tapos natin mag-relax dito proceed tayo. Parang may labuyo tayong naririnig na ano.
Pwede na yung ulam. Bago pala ako magpatuloy tol, kakain muna tayo ang hapunan para may lakas tayo sa ating gagawing paglalakbay. May mga boses tayo naririnig. May mga boses tayo naririnig. Hindi ko lang alam po kung saan banda. Basta may sigaw akong narinig. Iwan ko lang kung nasagap ng camera ko. Dahil malakas to sumagap ng boses eh. Yun o. May boses talaga. May mga takuri pa dito. Tsaka napansin ko tol, may isang kubo pa dun sa itaas oh. Wala rin tao. Ayan. May isang kubo din. Gaya din ng dito. Kubo. Pero wala tayong tao na nakikita. Wala lang gaya na hinalang galaw, wala namang gumagalaw. Pero huwag gaya yung pakumpiyansa. Kailangan kong mag-alerto dahil ako lang yung mag-isa. O, mga taga-subaybay ng aking video tol. Mga solid supporter ko dyan. Mga solid supporter, real viewers. At kasama na yung mga nagmamahal sa akin ng tunay. Huwag niyong kalimutan ipagdasal ako tol. Yung bawat isang tentim na dasal ay malaking tulong na po yun sa akin. Yun po yung laging hinihingi ko sa inyo. Yung basbas at pagdadasal. Sana ay walang mangyari sa akin sa misyon na ito, na tumulong sa kapwa, sa mga nangangailangan ng tulong. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe po, hit the notification bell para every time na meron tayong bagong upload na video ay lagi po kayong mangunguna. Curious lang ako dito talagang mga nakalagay dito.
Medisina. Ano to? Mga empty bottle lang ano. Sprite. Hindi makagat na yung dilim doon. Ito na yung perfect timing para mag-proceed ako. At hinahanap tayo ng spot na pwede natin mapaglipasan ng gabi. Hanap tayo ng area. Pwede natin paglagyan ng duyan. Kasi kung dito tayo, mahirap na. Maraming dumadaan dito. Hindi ko alam. Palagay ko hindi safety dito. Kaya hanap ako ng location. O ibang spot na pwede nating paglipasan ng gabi. So, samahan niyo po ako para mag-proceed tayo. Lagyan muna natin ng tubig ay yung up. Para walang bakas. Ayan. Bigat ang bag natin doon. Dami kasing laman. Yan, lilisan na natin yung kubo. Samahan nyo naman po ako ngayon. Brad. Si Santo nga. Si Santo. Ako to, Brad. Si PG ni Brad. Kailan mo? Uy. Ang papalang araw ko sa ating lahat. Good afternoon ating lahat. At kung saan pa ang panig kayo ng mundo ay pinabati ko po kayong lahat na isang mapupalang araw sa ating lahat. Nandito na nga po tayo sa naglalakbay tayo. Pansamantalang namahinga po na ako tuloy dahil kanina pa tayo naglalakad. Almost 2 hours na tayo naglalakad. At may good news tayo dahil si Justin, sabi niya nasa bundok na daw siya. At nakakit na siyang ligtas at wala naman daw siyang mga nadadaanan papasok. So safe siyang nakaakyat ng bundok. So ako ngayon na-proceed kayo sa pinag-usapan naming lokasyon. Daming manok ko.
Papunta po tayo ngayon sa pinag-usapan naming location. Dito yung pinili kong daan, Binaybay, para mabilis akong marating. Ito po yung shortcut. Mabilis na daan papunta doon. Nag-send ako ng location sa kanya kung saan kami magkita ni Justin. Siguro nandun na siya ngayon. O di kaya papunta na rin doon siya ngayon sa pinag-usapan naming location. Nandito po tayo ngayon sa gilid ng palayan. So, may mga importante tayong impormasyon na nasagap tol tungkol kay Santo. Dinala kung saan nila pwedeng dalhin yung mga may mga dumaan kahapon, mga bandang alas 6 ng gabi. May dumaan na isang batalyon na grupo nagpapatrolya. Narinig ko sa usapan si Commander Kulungo at si Commander Bayawak ay punta na daw po para desisyonan kung anong gawin nilang desisyon kay Santo. Kaya kung ano man yung maaring gawin nila kay Santo, dapat ay dublihin ko po yung yung oras na wala na akong sasayang yung oras para abutan natin kung ano masama nilang binabala kay Santo. So ganoon pa rin tol, kasama ko rin po kayo sa misyon na ito at sana ipagdasal niyo po ako. Mapagtagumpayan niyo po, mapagtagumpayan ko ang aking misyon. Sana si Justin isama niyo rin po sa inyong mga dasal. Sana walang mangyari sa kanyang masama. Mahaba na yung pahinga ko, relax, kaya isipan kong magpatuloy na at pusid na tayo doon kasi parang kakagat yung dilim. Kailangan hindi pa kumagat yung dilim ay marating na natin yung lokasyon ni Justin. At may naano pa tayong usap-usapan kung narinig na sagap pa akong impormasyon na si Commander Kulungo ay papunta na doon kung saan nila dinala si Santo o kung saan nila sa angkuta nila maaring dinala. Kaya yun yung target natin ngayon na pupuntahan yung lokasyon na yun. Dito po tayo sa gilid ng palayan. Yan. Pagkatahimik ng paligid. Yan. Samahan nyo na naman po ako sa eksplorasyon na ito. Panibagong araw, panibagong eksplorasyon. Sana ay wala sanang mangyari sa ating masama sa misyon na ito. Wala sa mangyaring hindi ka nais-nais. Check ko muna yung bala ko. So, ano pa yung bala natin? Loaded pa yung bala natin. Bala ko. Napakatahimik ng paligid. Daan po itong binabaybay natin tol. Ayan, may daanan. May mga bukas. Sa mga bandido to panigurado. Yung ginagawa nilang pailaw. Ibig sabihin may mga nakaano dito.
nakalatag ng mga bandido. Kaya dapat tayong mag-ingat. Para may footstep. May parang tumakbo dyan banda tol. Wala naman tayo nakikita ng laban. Alerto pa rin tayo tol. Lalo na sa likuran. Dahil nagtanda na po ako nung umatake sila patalikod. Talagang wala silang pinipiling pagkakataon. Basta alam nila na kalaban. Sinusugod sila. Kumbaga yung paraan nila, pamamaraan nila ay traidor. Kahit nasa harapan at nasa likod ay titirahin ka nila. Ayun nung nangyari sa akin. Salamat po pala sa mga nag-alala na tingnan ko daw yung likod ko at lingin daw sa ako sa likod. Huwag daw magkumpiyansa. Salamat po sa mga komento ninyo tol na nag-alala kayo sa akin. Malaking feedback yun sa akin at malaking aral na rin dahil nangyari natin. Kumbaga ay nire-remind nyo po ko. Maraming salamat po sa inyong pag-aalala sa akin. Ganda kanina. Parang tumakbo. May kakaiba tayong nararamdaman tol. May mga galaw tayong nakikita na parang bilis ng galaw. May kalaban sa taas. Yan ang nakatago. Yan yung ulo niya nakadungaw. Yun. Sino kaya yan? Hindi natin maninag na masyado. Nakapokus tayo dun. Kakaiba yung galawan niya. Parang balisa. Hindi siya mapakali.
Buti nakita natin agad. Pamilyar yung tayo niya, tol. Yung katayuan niya is pamilyar yung ano na. Hindi siya mapakali. Ayun tayo susugod, may pula sa ulo. Tayo padalos-dalos, tol. Baka may mga kasama yan sa paligid. Kailangan nating timingan. Hindi natin makikilap na maayos. Pamilyar yung galawan niya. Pasit muna tayo doon. Pamilyar yung galaw niya to. Hindi kaya ito si Santo. Diyos ko po.
Parang wala to sa Katinoon, tol. Balisa siya. Brad. Si Santo nga. Si Santo. Ako to, Brad. Si PG ni Brad. Kailan mo? Uy. Ako to, Brad. Kailan mo? Si PG ni Brad. Kailan mo? Uy. Huwag kang matakot, Brad. Kakampi mo ako, Brad. Hindi tayo kalaban. Brad. Si Santo nga. Si Santo. Ako to, Brad. Kailan mo? Si PG ni Brad. Kailan mo? Uy. Nawala. Brad. Grabe. Dito lang yun sa paligid eh. Huwag kang matakot, Brad. Kakampi mo ako, Brad. Alam ko nasa paligid lang siya, tol. Bilis na wala. Ako to, Brad. Si PG, Brad. Hindi tayo kalaban. Pandamay. Biglang nawala, tol. Si Santo nga, tol. Si Santo yun, confirm. Tumakbo siya. Ibig sabihin, na-hypnotize na si Santo. Ay! Sintel. Ay, lamas po tayo. Ay, hindi ka nais pang nangyari sa atin. Sinapak tayo ng ano, tol. Bato sa muka. Sinapak ako ni Santo biglang lumusot. Biglang bigla siyang sumunggab sa akin at hindi ko na namalayan.
Lala ng tama natin tol. Lumaan tayo sa mata. Bakit apektado yung ulo natin. Buti hindi na tayo napuruan kasi na ano natin, nasalag natin yung ano niya. Yung ano niya sa atin pagsunggab, nasalag ko konti. Kaya hindi na tayo napuruhan ng masyado. Kung hindi ko nasalag yun, baka sapul yung ano natin, yung noo. Buti hindi yung mismo sa mata talaga tinamaan. Pag dito lang tayo, nampas na tayo ng bato. Talagang wala na sa katinuan si Santo. Parang yung utak natin. Naramdam ko yung parang pumipitik yung utak natin dahil sobrang sakit, sobrang lakas ng paghampas. Wala na tayo to, sira na yung ano natin, no? Pag-ian natin ya. Hindi tayo makailag. Oo, papasensyahan nyo na po. Yung, bumugwelo lang ako para bumalik yung ano natin. Tapos pinapakalma ko lang yung sarili ko. Pinapakalma ko lang to para wala yung pitik-pitik sa ano natin. Ang ulo. Ang pitik-pitik. Ay, ka na mamaga na. Buti ay hindi tinamaan yung mata natin. Mata ko, hindi tinamaan. Nahuli na po tayo sa pag-ano kay Santo Tulo. Nangyari na pala yung hindi natin inasahan. Nahuli na tayo pero gagawin pa rin natin yung ano po yung dapat natin gawin para mailigtas siya. Kahit hindi man natin siya kamag-anak, kakilala, kaibigan lang natin siya, gagawin ko pa rin po kung anong dapat gawin. Sana ipagdasal ko tol na mahuli agad natin siya at mabawi sa kamay ng mga kalaban. Si Santo tol ay malaking tulong yun sa atin. Tutulungan din natin siya para makalabas dito sa bundok. Dahil kung walang tutulong sa kanya ay isa yun sa malaking hadlang. Maaaring makadamay pa ng ibang tao o inosenteng tao. Kaya kailangan natin pigilan yung pagdami nila o paglaganap nila ng mga bandido. Kahit ito man yung ginawa sa akin ni Santo, nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi niya ako napuruan. Nasalag ko po yung ano niya, lampas niya ng bato sa atin. Sobrang nag-upgrade yung ano niya po. Kakaiba yung lakas niya. Kung baga sa dati ay napakalayo. Parang may binigay sa kanyang rasyon na napakabigat.
napakalakas. Dahil maski ako, hindi ko napansin kung saan siya lumabas. Ay, namamaga na yung mata natin. Makikita niyo tol. Ay, parang tayong sinapak ni Manny Pacquiao. Malamaga yung mata natin. Inalas nga naman. Para na tayong ano to, lulubo pa to ng lulubo kasi parang kumikirot pa. Look at this. Nasira tuloy yung ano natin. Pagkagandang lalaki sana. Sinapak yung ano. Sayang yung pagkagandang lalaki natin. Lumubo yung mata natin. May mga halagaluskos dito sa likod ah. Ayan. Proceeding ako ngayon tol. Doon sa location. Sinabi ko kay Justin na puntahan niya o doon kami magkita. Sana nandun na siya ngayon. Sana ligtas siya na nakarating doon. So, pwede niyo po kami tol na mapagtagumpayan namin yung mission na ito. Kahit may mga pagsubok man na binigay sa atin, wala namang ibibigay na pagsubok na hindi natin kakayanin. Kailangan lang natin think positive at tiwala. May sumisipo lang. May sumisipo. Saan kaya banda yun? May kalaban ba dito? May narinig tayong sumipol. May mga motor pa tayong naririnig. Grabe, parang sinapak tayo niya na tol. Ni Ricky Hatton at ni Manny Pacquiao. Para tumilaga natin oh. Yung mga sus dito. Banda, may titinda siguro dito ng ano. May mga footstep tayo na rin medyo banda tol. Grabe yung ano natin. Sinubukan natin hinabol si Santo tol. Hindi na natin inabutan. Ito pa yung napala natin. Tayo pa yung inabangan ng pananagon. Hindi ko inasahan. Bigla siyang sumunggab sa akin. Ito yung napala natin. Pero ayos lang dahil papasalamat pa rin ako. Dahil hindi tayo napuruhan ng masyado. Buti nasalag natin yung sinapak niya na bato sa atin. Parang nandyan din ako. May kumakapagaspas dyan oh. Yung mga footstep. Yan oh. Footstep. May kalaban.
Ayun o, may bahay.